Isang paraan ang pagdadialysis para mapahaba pa ang buhay ng mga may chronic kidney disease o CKD. Kaya naman magbibigay ng karagdagang medical assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga may sakit na CKD. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Ada Colico, bagamat hindi pa sakop ang kabuang gastusin ng mga pasyente, ay malaking tulong pa din ang naibibigay na assistance ng gobyerno sa mga pasyenteng may CKD. Kahapon, nilagdaan ang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DSWD, samahan ng mga pasyenteng may sakit sa kidney na Dialysis PH Support Group, Philippine Society of Nephrology at private sector na Heland. Sa pamamagitan po na aming partnership, kami po ay magbibigay ng medical assistance doon po sa ating mga CKD patients. Pag sinabi po medical assistance, ito po yung tulong na binibigay namin in terms of yung kanilang medical bills or yung mga laboratories, at the same time, yung mga medical supplies na kailangan nila sa treatment. Layo nitong matulungan ang mga CKD patient na makakuha ng dialysis treatment na may high technology hemoperfusion. Ito ay isang makabagong teknolohiya na malaki ang may tutulong sa pagbabalanse ng electrolyte, maalis at masala ang toxins o dumi sa dugo upang hindi na humantong sa malalang komplikasyon. Ang pinag-usapan ngayon dito sa ating hapon na to ay kung paano tulungan ang mga pasyenteng nagdadialysis. So alam naman natin na may mga substance or toxins na hindi lang natatanggal sa ordinaryong dialysis. Itong bagay na to na tinatawag nating hemoperfusion ay maaring makatulong magtanggal ng other toxins na present sa katawan ng ating mga pasyente. Isa si Reynaldo Abacan Jr. sa milyong-milyong Pilipino na nagdadialysis dahil sa chronic kidney disease. Anya, 13 taon na siyang sumasailalim sa dialysis at hirap na siyang magpa-treatment dahil sa mahal na gamutan. Pagka-confine ko sa ospital, kinabukasan for dialysis na ako. So wala po kong kaalam-alam sa dialysis treatment noon or sa chronic kidney disease. So nakakalungkot po kasi hindi ko man lang po napaghandaan. Ayon pa kay Reynaldo, magiging malaking tulong para sa kanilang habang buhay na nagpapadialysis ang ibibigay na medical assistance ng DSWD para may pangbayad sa gamot, laboratory at iba pang therapy. Alam niyo po, laking pasalamat namin sa DSWD dahil higit pa po sana nakukuha namin assistance doon ay magkakaroon pa po ng tie-up na ganito, which is malaking bagay po. Dagdag pa ni Asek Colico, bukod sa valid ID ay kakailanganin ng mga pasyente ang iba pang requirements tulad ng case study report galing DSWD, mga listahan ng kanilang babayarang laboratory at gamot sa ospital para sa ibibigay na assistance ng DSWD sa pamamagitan ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. After this MOA signing, effective na po yung ating partnership. Ibig sabihin po, yung ating mga patients ay maaari na pong pumunta sa ating mga DSWD offices, particularly meron po tayong mga regional offices na pwede po nilang puntahan upang humingi po ng medical assistance. Payo naman ni Dr. Alasamonte sa mga Pilipino na prevention is better than cure. Kaya magpakonsulta agad sa doktor kapag may nararamdamang malubhang sakit sa katawan. Kami sa Philippine Society of Nephrology, aming sinasabi na wag na nating hintayin na magkasakit ka. Ang importante, iwasan mo na. So kung kayo ay diabetic, may high blood, may family history na may sakit sa kidney, kayo naninigarilyo, inom ng mga gamot na hindi prescribed ng mga doktor, magpa-check up na para hindi na kayo humantong sa pagdadialysis. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.